So yun boss, yung project natin, itutuloy na. So ngayon, dudugtungan lang natin to, tama? Bali ngayon, dito possible magkaroon ng ano, dito na. ng mandala din. Siyempre meron dito dapat meron yung pansara. And then, yung ibang elements dito, katulad nito, dapat meron din yan dito. Parang mukhang ano, Iisa. So ito possible, madugtungan din to, papunta rito ng konti, dahil nga magkakaroon pa tayo ng ibang pattern na dito. So dito magkakaroon tayo ng ibang pattern na. Pero hanggat maaari, yung ibang pattern is meron din dito. Para mukhang iisa lang. Kasi kapag nahati yung bigla ng wala to dito. Ibig sabihin hindi man lang tumuloy. Kahit kapiranggot lang. Sabihin kagad na naman magkaiba. So ang gagawin ko rito, pahig ka naman dun, no? No. Wala namang problema. So tayo ka kasi. Basta mabuo. Basta mabuo lang. Lagyan ko to ng ano, koy. Kinoy. Geometric boss eh. Sabi mo mabuo lang. Lagyan ko ng koy. Ayan. Tapos, sa konti, ito namang harapan. Harap ka sa akin konti. Ayan. Para may idea tayo sa ano natin. Okay, good. So, edit lang ang bossing, tapos papakita ko sa iyo yung ano natin, ha? Sige. Yung lumabas sa tawas. Okay. Let's go. Good day mga pade, at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang half sleeve wrap around na geometric. Dito mga bossing ay meron pong lumang na to yung ating bossing. At ang plano niya ay dugtungan na ito nang sa ganun ito ay maging full sleeve na. Dito mga bossing, ang gagawin natin o ang discarding gagawin natin dito mga bossing para mabuo natin kahit paano yung kanyang full sleeve na iisa lamang po ang artist ang gumawa. Dito ay kumuha tayo ng ibang elements mula doon sa kanyang lumang na to nang sa ganun kahit paano doon sa ilalagay nating bago na to mga bossing aims magmukha itong iisa lamang po yung artist na gumawa. So dito mga bossing, kung mapapansin nyo, meron tayong mga pattern doon na inulit at inilagay doon sa ating gagawin mga bossing. Nang sa ganun kahit paano mga bossing ay magmukha itong uniform mga bossing. Kasi kung sakasakali po nababaguhin ko po yung pagkakaatake ng kanyang geometric mga bossing is mapagkakamalan po talaga at makikita po talaga mga bossing na magkaiba po yung artist na gumawa. At sa part na to mga bossing ay ipinaliwanag natin na maigi doon sa ating bossing yung mga plano natin gawin mga bossing. At doon nga ay naunawaan naman po ng ating bossing yung plano natin. Kasi nga po mga bossing, kung akong tatanungin, mas gusto ko ng ganun. Nang sa ganun kahit paano mga bossing, kahit hindi po sa akin mapunta ang credit mga bossing, ang akin lang po ay magawa ng maayos ang full sleeve ng ating bossing ay mas okay tayo doon. Siguro naman po mga bossing na hindi na po bago sa inyo na kung sakasakali napapanood nyo po yung ating video na dinudugtungan na lang po natin yung kanilang mga lumang tattoo mga bossing at ikinukombine natin yung kanyang bagong tattoo doon sa kanyang lumang tattoo mga bossing kasi yung po yung para sa akin na mas maganda para kung sakasakali nga irampan niya po yung kanyang bagong tattoo mga bossing ay mapagkakamalan pong isa lamang po yung artist na gumawa. Pero kung sakasakali naman po mga bossing na gusto na pong baguhin ng ating kliyente yung design na yun at ayaw niya ng dugtungan yon o tipong wag nang i-full sleeve mga bossing is wala naman po tayong magagawa mga bossing. So gagawin pa rin natin yung gusto ipagawa ng ating bossing. At sa araw na to mga bossing ay hindi lang po tayo yung magtatato. Andyan din po yung co-artist natin ngayon mga bossing na nakasalang. Nakakatuwa lang po talaga mga bossing na unti-unti na po natin nakukuha yung tiwala ng ating mga client para dito sa ating mga co-artist. Pero bago tayo magpatuloy ay dumako muna tayo rito sa ating tanungan portion. Dito ay natatanong po yung ating kaibigan na si John Phil Billones. Kuya Led, may tanong lang sana ako yung tungkol sa ink na tattoo, kung may expiration ba yung ink kasi may ink ako dito, matagal na kasi hindi nagagamit. Pasagot sana Kuya Lloyd. So dito mga bossing is nagtatanong po yung ating kaibigan kung meron bang expiration yung ating tinta. Yes mga bossing, meron po expiration yung ating tintang mga ginagamit kaya huwag niyo po itong gagamitin kung sakasakali expired na po mga bossing ha. At kung sakasakali naman po na tumitigas sa inyong mga tinta mga bossing at hindi pa po expired, hanggat maaari kung wala po kayong ginagawa mga bossing ay alug-alugin niyo po ito mga bossing. Kasi minsan kahit hindi pa po umaabot sa kanyang expiration date mga bossing, minsan yung ating mga tinta mga bossing ay tumitigas kaya nasasayang po yung ating mga tinta. Kaya kung sakasakaling wala naman po kayong ginagawa at naisipan nyo maglinis ng mga gamit yung pantato mga bossing, ay isabay nyo na po sa pag-alog yung ating mga tinta mga bossing. Nang sa ganun ay hindi po ito manigas kung gagamitin na natin kasi minsan talaga mga bossing, kahit wala pa po yung expiration mga bossing, dumarating po sa part talaga mga bossing na yung ating mga tinta ay humihiwalay po yung pigment doon mga bossing at tumitigas po kasi nag-evaporate po yung tubig doon mga bossing. Kaya ang nangyayari, hindi na po natin nagagamit yung ating mga tinta kahit na po ito hindi pa po expired. At speaking of tinta, pinag-iingat ko pala yung mga kaibigan natin dyan na nagsisimula pa lang sa pagtatato, yung pagbili nila ng mga tinta sa mga online. Kasi mga bossing, nagkalat pa rin po talaga yung mga faking tinta mga bossing. Baka mamaya is magkamali kayo ng pagbili at magamit ito sa tao. Syempre mga bossing, hindi mo magiging maganda yung kalalabasan ng inyong mga ginagawa. So paano ba natin malalaman kaagad mga bossing kung fake yung ating bibilihin? Unang-una na dyan mga bossing, kung ito ay masyado pong mura.
Yes mga bossing, kasi kung masyado pong mura yung ating pagbili dun sa tinta mga bossing is magtaka ka na. Kasi ang range po talaga ng original tinta mga bossing is naglalaro siya sa 600, 650 hanggang 700 mga bossing. So yun po yung presyo talaga ng mga legit na tinta. At kung sakali naman po nakabili na kayo mga bossing, ay buksan nyo po kaagad yung tinta at amoy niyo. Kung ito ay masyadong mapanghi at medyo mabantot mga bossing, alam nyo na, peke po yan mga bossing. So para hindi naman po masayang yung binili nyo mga bossing, is gamitin nyo na lamang po yun doon sa practice skin mga bossing kung kayo ay nagpa-practice pa. Pero wag nyo po yung gagamitin sa balat ng tao. Pero para hindi po masayang yung mga pera yung pambibili nyo mga bossing doon sa inyong mga tattoo supply, dito ay meron po akong i-recommend mga bossing na isang tattoo supply. Dito mga bossing ay legit po ang inyong lahat ng mabibili. Ito po yung Osos Tattoo Supply mga bossing. Dito ay sigurado at garantisado po yung mga produktong mabibili ninyo. Ano ba yan, Sir Lloyd? Nag-promote pa talaga. Osus, baka naman. So ito pala ang ating finished product mga boss. At total of 12 hours, o diba? Grabe ang tibay ni Sir. So nakita nyo naman po mga bossing, yan po yung ating finished product na inabot po ng 12 oras mga bossing. At talagang napakatibay po ng ating bossing. At kung mapapansin nyo mga bossing, ay dinugtong po talaga natin ito dun sa kanyang lumang tattoo. At credits na lang po mga bossing dun sa kanyang unang artist na kaibigan din natin. So ayan diba mga bossing, yan po yung ating finished product. At ito po yung kanyang full sleeve na mga bossing. At sa wakas is nabuo na po yung plano ng ating bossing na matupad yung kanyang full sleeve wrap around na geometric. At ito naman po yung finished product ng ating co-artist mga bossing. O diba, napakaangas din. Sa may katanungan, message lang po sa ating Facebook page sa Lloyd Tattoo. Yun lamang po, maraming salamat.